normal, yan normal siya. May time na mag-ulit. Tapos normal na naman. Roll na naman. Okay, buksan natin. Ang HP, light display, 22. Monitor, ano? Ano yun dito? LCD monitor, 21.5 inches. 54.6 cm. Ito na, nabuksan na natin siya. Nasa-self pa yung main cord nito sa power supply niya. Pero ang problema kasi dito ay display. So, ganito yung panel na ginamit dyan. LG display. LG display. So, makikita natin dito ay yan, mayroon siyang resistor din, ano? Mayroon siyang resistor sa dalawang apat. Tapos napansin natin dito parang ginalawang yung isa dyan. Okay. So, dito naman sa kabilang dulo, ito naman yung isang side niya. Yan. So, parang napapansin din natin na medyo ano na rin, ano, nagkaroon na rin parang umitim na rin ito or overheat. Okay. Pero try muna natin kung saan yung problema nito. So, hahanapin natin kung saan nanggagaling yung supply ng kanyang clock signal, kung dito ba kaagad nanggagaling yan sa pinaka IC natin, no? Kasama sa kanyang DC to DC. Titingnan din natin kung mayroon itong swapping voltage. Okay. Okay, so gagawin natin ay check natin yung pin na yan. Titingnan natin kung kasama yung swapping voltage dito. So ito ay swapping voltage niya. Yun, no? Okay. Swapping voltage na niya yan. Ito. Yan yung swapping voltage niya. Yan. So nagpapalit siya, no? Tingnan natin yung katabi niya. Okay. So yung katabi niya ay 0.1 lang ang na-reading natin. Sunod, ito 2.4. Tapos parang nagpapalit ng supply. Yan, 2.4. Tapos nagpapalit, ano? Nagpapalit siya, oh. Ito, tingnan natin. Ganun din, nagpapalit din ito. So parang ang problema nito ay napapasukan ng ibang supply yung clock signal natin, ano, kaya nagpi-flicker yung screen natin or nagro-roll. Yun, no? Okay. So hanapin natin kung saang side yan ang gagaling yung supply na yan. Yan. Okay. So gagawin natin, try natin i-remove lahat ng resistor na ito. 2, 4, 6, 7, ano? So, 4. Kasi ito nasukat natin add even, no? Swapping voltage. So ito magkadikit dalawa, maaari itong dalawa swapping voltage natin. Tapos itong 5 natin, yun yung clock signal natin. Magkatabi. Okay. So isang side muna tanggalan natin ng resistor. Okay, so itong side tayo nagtanggal ng mga resistor. Ang problema ay guwit-guwit na lang, ano, blanco. Walang display. Nag-blanco siya. Okay. So ibabalik natin ulit yan. Tapos try natin baka dito ang problema. Okay. Okay. So binalik ulit natin yung tinanggal natin dyan. Gagawin natin, lilipat tayo dito sa kabila. Yan. Tatanggalin natin din yung lahat ng resistor dito. Tatry natin kung makuha natin yung problema nito dito. Okay, so tinanggal natin lahat ng resistor dito. Ang problema, blanco. Nawala yung display niya, nawala yung display ng screen. So ibig sabihin parang tagilid, ano. So
balik ulit natin to, tapos hahanapin natin yung clock signal niya, baka makuha sa modify, ano. Yun na lang gagawin natin dito. Babalik ulit natin yung tinanggal natin. Lahat-lahat na ay ginawa na natin dito. So negative, ano. So itong LC1, LC2 natin, yan, ni-remove natin yung resistor. Ito yung load sa ano natin, yung supply natin yung sa taas. Ito yung load side natin sa baba. So naglagay tayo ng wire dyan. Pinagsama natin lahat ng LC1 saka LC2. Pinagsama na natin, ano. Pero dito nakahang yung ating LC1, LC2 sa taas. So ingat-ingat kayo pag ganitong setup yung gagawin nyo. Ito, pinagsama na natin yung LC1, LC2 natin dito, or yung odd even signal natin. Tapos pagdating sa kabila, ganun din. Yan. Tinanggal din natin yung resistor dyan. Ito, tinanggal din natin yung resistor. Dito yung ating supply. Ito yung ating papunta sa ating glass or sa source scope natin. So pinagsama din natin yung LC1, LC2 dito. Tapos kinabitan natin siya ng boost converter. Kasi hindi siya maganda pag nakarekta siya sa doon sa may BGX. Pero pag kinabitan natin siya ng boost converter, ito kasi ang input natin ay 5 volts. So dahil boost converter ito, tataas yung supply niya. Okay. So mapapansin nyo yung picture nito. Yan. Rumble, ano? Scramble yung picture niya. Yan. Okay. So gagawin natin dyan, a-adjust natin yung supply nito hanggang sa makuha natin yung tamang supply para doon sa screen niya. Yan. Para mag-normal yung display ng screen natin. So a-adjust tayo. Tapos titingnan nyo dyan, adjust tayo, ha. Ilalabas natin yung eksaktong supply para mag normal yung display natin. Okay, pipihitin ko lang siya, dito ba? Ayan, ayan. Ayan, no, kamay natin, no. Ayan. Adjust tayo. Kukunin natin yung eksaktong supply niyan para mag normal yung display. Ayaw. Yep, yan na. Oh. Lumabas, ano, nag-normal siya. Okay. So makikita nyo, nag-normal yung display, hindi na siya nagro-roll, no. So susukatin natin yung supply ngayon. Titingnan natin yung supply na kailangan ng ating swapping voltage, kung ilan ang supply. So mayroon tayong supply na 23 volts ang lumabas dito para mag-supply sa ating odd even ng papunta sa glass. Ganon din sa kabila, pinagsama na natin, no? So yun, no? Normal na yung display nya, hindi na siya nag-kurap-kurap or nag-flicker. Okay, so sana may matutunan na naman dito kayo sa aking ginawa. So senior ko na naman sa inyo to kung anong setup ang ginawa natin dito, para at least medyo kahit pa paano ay nakakatulong tayo. Okay, so lahat dito, ulitin ko lang, ha, lahat dito ng LC1, LC2 pinagsama natin, or odd even signal or swapping voltage. Tapos ito yung supply na natin na nanggagaling sa ating DC to DC. So tinanggal natin yung resistor dyan para hindi napapasok yung swapping voltage na nanggaling sa DC to DC papunta sa ating source scope. So naglagay tayo ng jumper dyan, pinagsama natin yan. Tapos sa kabila ganun din, pinagsama din natin yan, LC1, LC2 odd even signal or swapping voltage. Pinagsama din natin yan, yung papunta sa ating glass. Tapos yung supply na nanggagaling sa DC to DC natin ay tinanggal din natin. Tapos naglagay tayo ng jumper para magsama yung dalawang signal
At gumamit tayo ng boost converter na ang supply ng boost converter natin ay 5 volts tapos yung out nito ay nasa 23 volts. So makikita nyo normal na yung display niya, no? Hindi na siya nagro-roll. Yan. So ganun lang. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So testing natin. Tingnan natin kung pag unang bukas ay normal kaagad yung display niya, no? So andito yung alaga natin pusa. Yan, no? Normal kaagad yung display, ano? Hindi na siya nagpi-flicker. Yan, okay na yung display ng monitor natin.